11, King James Version, ang sabi dito, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Siguro po, hindi nyo na ako tatanungin kung ano yung tatlong points natin, dahil tatlo lang yung nakasulat doon sa verse. Not slothful in business, fervent in spirit, saka serving the Lord. Kung maalala nyo, inaral natin sa verse 9, tinawag ang iglesia na magmahal ng totoo. Verse 10, ipinakita sa atin na kung ano yung itsura ng pagmamahal na yon. Ang sabi, it is a brotherly love. May affection, may pagpapakumbaba at paglilingkod sa bawat isa. At ngayon, tinatawag naman tayo ni Paul, ina-address niya yung spirit ng bawat isa kung sa paano tayo maglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Sabi dito ni Paul, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Meaning, yung kabanalan na lagi natin inaaral, yung salitang holiness, hindi lang yan patungkol sa mga bagay na ating pinaniniwalaan na inaral natin sa mga unang parte ng Romans 12. Hindi lang yan patungkol sa kung paano tayo nagre-relate sa bawat isa na inaral natin sa verse 9 at verse 10. Ngayon sa verse 11, sinasabi ni Paul na ang kabanalan is also about how we work for the Lord. Kung paano tayo naglilingkod at kumikilos para sa ating Panginoon. Maraming mga mananampalataya ang sinisimula ng kanilang Christian life na kung saan mayroong zealousness. Lagi nating naririnig yan na nakikita natin yung mga Kristiyano habang tumatanda sila, nawawala na yung init nila sa paglilingkod para sa ating Panginoon. Nawawala na yung excitement, nawawala na yung zealousness, nagiging routine na lang, nakasanayan na lang natin na magsimba, maglingkod, magturo at mag-aral. At ang nangyayari, nagiging hindi na nagiging debosyon ng isang Kristiyano yung paglilingkod niya, yung service niya, yung mga ginagawa niya. Unti-unti na kung saan, ang pakiramdam natin, nagiging duty na lamang yung ating ministry. Isang bagay na kailangan ko na lang gampanan, pero hindi na isang bagay na masaya akong gawin. Maaari na ginagawa pa rin natin yung mga tamang bagay. Naglilingkod tayo, nag-aaral tayo, nagtuturo tayo, nagbibisita tayo, pero nawawala na yung init ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sa Romans 12:11, maganda pa nga yung translation ng Tagalog na ginamit ni Charles. Pero, yung mas direktang ibig sabihin ng slothful, ano yung slothful? Tama. Romans 12 confronts us ng spiritual laziness. Katamarang spiritual. At tinatawag tayo ngayon bilang iglesia ni Apostol Pablo at ng ating Panginoon na magkaroon ng buhay na meron tayong diligence. Ibig sabihin, alam natin yung mga nararapat nating gawin dahil hindi para sa iglesia o sa ministeryo, dahil ito yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sabi doon, serving the Lord. Maikli lang ang devotion natin dahil kung titignan nyo, maikli lang yung verse na ating aaralin. Unang punto, sabi dito ni Paul, not slothful in business. We reject yung katamarang espiritual dahil kinukundi na ito ng ating Panginoon. Yung salitang slothful, ibig sabihin niya, tamad. Pero hindi lang yan tamad dahil kung lazy lang ang gustong sabihin dito ni Paul, pwede nang gamitin yung salitang lazy. Ay, okay lang po. Nandiyan po? Ay! Hello, nandiyan po. Pasok kayo, pasok. Si nanay nandiyan po? Nandiyan po. Hintay ko sila eh. Nay, pasok. Welcome po, nay. Namiss po namin kayo. Ayaw na nga eh. Namiss ka namin, Nay. Tatayo. O, di ba? Kaya sabi po dito sa verse natin, not slothful in business. Kinukundi na ng Panginoon ang katamaran natin spiritual. Sabi ko kanina, kung katamaran lang yung gustong i-point out dito ni Paul, pwede niyang gamitin yung salitang lazy. Pero bakit kaya slothful yung ginamit ni Paul?
Mabagal. Mabagal? Hindi, actually. Alam ko ba't sinabi niyong mabagal? Kasi yung animal na sloth ay Mabagal. kumilos. Pero bakit kaya slothful? Anong pinagkaibahan ng slothful sa lazy? Pabaya. Ang galing nila ulit, sir. Yung katamaran, tamad ka lang. Yung slothful, katamaran siya na nanggagaling sa carelessness, negligence, kapabayaan. Hindi lang ito patungkol sa secular work. Hindi ibig sabihin ng business dito ay yung mga trabaho nating personal. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, the moment na mawala yung init mo, yung diligence mo, pag sinabi natin diligence, yung pakiramdam mo na accountable ka, kailangan ka, dapat kang kumilos, nagiging negligent ka, nagiging careless ka, nagiging pabaya ka, pinapabayaan na natin yung mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At yung slothfulness dito, yung katamaran na may kahalong kapabayaan, spiritually sa atin, paano yan nakikita sa buhay ng isang mananampalataya? Una, kapag hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Pangalawa, nineneglect natin yung pag-aaral ng salita at pananalangin sa ating Panginoon. Pangatlo, kapag nawawalan tayo ng disiplina sa mga spiritual habits natin, pangangamusta, pananalangin, pag-aaral, pag-attend. Pangapat, when we avoid serving when it is inconvenient. And Proverbs tells us repeatedly, literally, ang sabi ng Proverbs, ang mga tamad, sila yung naghihirap. Literal po yun. At applicable yun sa secular na bagay at mga spiritual na bagay. Anong ibig sabihin nun? Sa secular na bagay, sinasabi ng Proverbs, literal yun. Ang kapag hindi ka nagtrabaho, ikaw ay mahihirap. Pero yung mga taong nagbabanat ng buto, mahirap man, nakakasurvive tayo sa araw-araw. Pero spiritually, anong ibig sabihin nun? Ano yung implication ng Proverbs? Hindi tayo lalagong spiritual kung tamad tayo sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya. Kung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo naglilingkod, hindi tayo umaattend, anong mangyayari sa ating mga kaluluwa? Magugutom. So kung paano nagugutom ang isang taong tamad, practically sa buhay, ganun din nagugutom ang isang kaluluwa na hindi na ginagampanan yung trabaho niya sa harap ng ating Panginoon. Ang spiritual na katamaran, magdadala yan sa stagnation. Pag sinabi po natin stagnation, ang root word ay stagnant. Hindi na gumagalaw. Hindi na lumalaki. That is why, kailangan nating matutunan na bantayan yung zealousness natin bilang mga Kristiyano. Marami ang kung saan, sincero naman, sa kanilang spiritualidad, pero careless sila sa kanilang disiplina. Anong ibig sabihin nito? Maaring mag-drift tayo into a minimal commitment at gagawin lang natin yung mga bagay na komportable para sa atin. Kaya very preventive. Pag sinabi natin preventive, sabi nga nila, prevention is better than cure. Mas maigi na wag mong pahintulutan yung sarili mong magkasakit kaysa gamutin mo yung sarili mo kapag ikaw ay nagkasakit. Kaya sinasabi dito ni Paul, wag nating hayaan yung katamaran natin na manalo sa ating espiritualidad. The moment, sa oras na kung saan, maging habit mo na, makasanayan mo na yung katamarang spiritual, nawawala na yung passion, nawawala yung init, yung service natin sa Panginoon, ang pakiramdam natin nagiging burden. Samantala, zeal ang dapat naramdaman ng isang Kristiyano. Pag sinabi natin zeal, hindi lang po yung na-excite tayo. Ibig sabihin, masaya tayo na ginagawa yung mga bagay na ito sa ating Panginoon. At the moment na kung saan, simpleng bagay lang po. Pag nasanayan mong lagi kang nasa bahay, darating yung oras na kung saan ayaw mo na lumabas. Yung mga bagay na kung saan
Kumari dati, nag-enjoy ka pumunta ng office, makisalamuha, mag-mall, lumabas. Yung mga bagay na masayang gawin, kapag nakasanayan mo nang maging tamad sa bahay, kahit kayahin ka pa mag-swimming ng kaibigan mo, ang pakiramdam mo, hassle, nakakapagod. Ganon din yung mga bagay na spiritual, napaka-practical nung sinasabi dito ni Paul. Pag naging habit natin yung katamaran, the moment na kung saan kailangan na natin magtrabaho para sa ating Panginoon, mabigat na sa ating pakiramdam. Nawawala yung saya ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pero kailangan natin maunawaan that diligence honors God. Yung effort, yung service, yung paglilingkod na may saya, may excitement, may init. Ito yung paglilingkod na katanggap-tanggap at nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit? Simply because God is worthy of our best effort. Pinoproklama natin na siya yung nag-iisang Diyos, pinakamakapangyarihang Diyos, pinakadakilang Diyos. Bakit tayo magbibigay sa Kanya ng serbisyo na labas sa ating ilong at hindi sa ating mga puso? Kapag naglilingkod tayo carelessly sa ating Panginoon, ano yung sinasabi natin? Pag naglilingkod tayo na labag sa ating kalooban, kung naglilingkod tayo na mabigat sa atin, kung nagbibigay tayo na masama ang ating loob, ano yung sinasabi natin? Huwag ka na magbigay. Hindi lang yun. O kung magbibigay ka na tirang-tira, tirang pera, tirang oras, tirang lakas, ano yung sinasabi natin? Hindi worth it ang ating Panginoon. Say for example, kung mayroon kang manliligaw, ang ibibigay niya lang sa iyo, tira-tira. Pasasalabuhan ka ng tsokolate. Ganun kalaki yung box. Pag ibibigay sa iyo, isang ganun lang. Ano sa tingin mo mararamdaman mo? Hindi ka worth it. May pera siya pang bili ng isang bouquet ang ipinata sa iyo santag. Hindi ka worth it. So napaka-practical na bagay. The moment na ibigay mo yung half-baked, mediocre na service sa ating Panginoon, you are saying, Lord, hindi ka worth it ng aking servisyo. Hindi ka worth it ng aking tithes, hindi ka worth it ng aking time, hindi ka worth it ng aking talino, hindi ka worth it ng aking pagod. Hindi ka mahalaga. Hindi ka mahalaga. Thank you po sa magandang insight. Hindi ka mahalaga sa akin. Ano yung sinasabi natin dito? Bakit natin kailangan magkaroon ng zealousness sa paglilingkod? Dahil hindi accessory ang ating Panginoon. Hindi siya palamutin sa buhay natin na idadagdag natin tuwing araw ng linggo. Siya yung sentro ng ating buhay. At kahit anuman ang ginagawa ko, gagawin ko ito para sa aking Panginoon. That brings us to our second point. Sabi doon, kung hindi ka slothful, ano yung kailangan niyong gawin? Fervent in spirit. Alam nyo ba, ng salitang fervent o fervor, diyan ang galing yung salitang, pag may sakit ka, lagnat, fever. Pag may fever ka, pag may lagnat ka, anong unang-unang nararamdaman mo? Mainit. Sinasabi dito, dapat mainit yung ating mga espiritu sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Ang dinedesire, ang hinahanap ng Panginoon, yung paglilingkod natin na buong puso. Hindi tayo malamig. Heartfelt. Heartfelt. Buong puso, ramdam ng ating puso yung pag-ibig natin sa Panginoon kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Literally, ang ibig sabihin po ng fervent, kumukulo sa sobrang init. Intense. Intense. Passionate. Ramdam mo yung init. Hindi na de-delight ng Panginoon kapag kalahati lang ng buhay natin o kalahati lang ng puso natin yung ibibigay natin sa Kanya sa paglilingkod. Revelations 3:15-16. Ano yung warning ng Panginoon sa mga churches? Yung paboritong salita ni Charles, huwag kayong maging Lukewarm. lukewarm. Huwag kayong maging
Maligam, patay-lamig. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ano sinasabi dito sa Revelations? Kahit sa mga nagtuturo, linggo-linggo, maaaring ginagawa natin yung responsibilidad natin at aktibo tayo, pero pag nawala yung passion mo sa ginagawa mo para sa ating Panginoon, sayang lang yung ating mga laway. Sa lahat ng klase ng paglilingkod, paglilinis man yan, pagbawalis man yan, pag-attend man yan, pag-imbita man yan, pagbabahay-bahay man yan, dapat ang laging laman ng puso at isipan natin, ginagawa ko to para sa aking Panginoon. At hindi ito basta-basta nangyayari sa buhay ng isang sinasanay po ang fervor. Yung spiritual fervency, yung init ng ating mga spirito sa paglilingkod. Hindi yan automatic na kapag naging Kristiyano ka, automatic. Hindi. Kasi kung automatic yan sa lahat ng Kristiyano, hindi nawawarningan yung church sa Revelations na huwag kayong maging lukewarm. Now, kung hindi automatic yung init natin sa paglilingkod, paano yan sinusustain? Susustain mo yan, dapat araw-araw mong kausap ang ating Panginoon. Paano nakikipag-usap ang tao sa Panginoon? Dalawang bagay. Ang Panginoon makikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Biblia. salita, Biblia. At ikaw ay makikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Wala na po sa panahon natin yung nakakarinig pa sa Panginoon, ha? Pag may pastor po na nagsabi sa iyo, narinig ko ang Panginoon, sinapian ako ng anghel, nakita ko ang Panginoon, hindi po yun totoo. Wala po tayong shortcut. Ang tanging paraan lang upang maging mainit yung relasyon mo at paglilingkod mo sa ating Panginoon, kausapin mo siya araw-araw. Very practical lahat ng illustration para maintindihan nyo. Kung sa isang mag-asawa, isang beses lang kayo sa isang taon mag-usap. Sa tingin nyo, mainit yung relasyon nyo sa bawat isa? Hindi. Mapayapa siguro, pero hindi mainit. Araw-araw para Pero kung araw-araw nag-usap kayo, talagang mag-iinit, pati tenga ko man. Pero ang punto ko po, walang shortcut. Pero ito yung masakit dito sa logic na ibinigay ko sa inyo. Ang isang Kristiyanong malamig sa Panginoon, isa lang ibig sabihin yan. 100% sigurado ako hindi yan nag-aaral araw-araw. Hindi yan nananalangin araw-araw. At yung init natin sa paglilingkod at init natin sa Panginoon, doon din nagre-reflect yung init natin sa bawat isa. At itong fervency na ito, ako po hindi po ako magiging ipokrito sa inyo. Alam ng asawa ko, bago ako maging pastor, doon sa dati naming church, may mga linggo talagang nabe-burn out ako. Nagre-reklamo ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi po ako magpapaka-ipokrito sa inyo. May mga linggo na maririnig ako asawa ko, tayo na lang laging naglilinis Tayo na lang ako na nagtuturo maghapon, kasi hindi po nagtuturo dati yung pastor namin doon. Umaga hanggang hapon ako nagtuturo. Tapos ako pa maglilinis ng church. Nagre-reklamo na ako sa asawa. Parang ako na lang lagi. Pero mali po yun. Naunawaan ko na kung saan pwede kang maging aktibo na wala yung init mo sa paglilingkod. Ang pakiramdam mo na lang, obligasyon ang serbisyo mo sa ating Panginoon. Ano yung gusto kong i-point out? Hindi po uso yung salitang burnout sa isang Kristiyano. Hindi na-burnout ang Kristiyano sa ministeryo. Nangyayari yan kapag ginagawa natin yung ministeryo ayon sa sarili nating lakas. Pero imagine mo, kung devoted ka talaga sa Panginoon, masaya ka sa ginagawa mo. Mundo nga alam na kapag ang trabaho mo, yung hobby mo, hindi ka mapapagod. Kung nga, ikaw, ang hobby mo talaga, mag-drawing. Ang trabaho mo, pintor ka. Hindi ka mapapagod sa pagpipinta dahil masaya ka sa iyong ginagawa. Pero din sa iglesia, hindi tayo mapapagod kung masaya tayo dahil pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon.
Kumbaga, yung gasolina natin sa araw-araw para mag-apoy lalo yung paglilingkod natin sa Panginoon, walang iba kung hindi pag-ibig natin sa Kanya. At pangatlo, sabi po sa verse 11, serving the Lord. Paano mo magtatanggal yung katamaran at paano mo mailalagay muli yung init mo sa paglilingkod? Sabi doon, alalahanin mo kung sino yung iyong pinaglilingkuran. Serving the Lord. Yung serbisyo po natin, uulitin ko po, lalong-lalo na sa ating maliit na iglesia, hindi po kayo naglilingkod sa church. Hindi po tayo naglilingkod para kay pastor o para sa kahit kaninong miyembro. Pare-pareho lamang tayo naglilingkod para sa ating Panginoon. Yung paglilingkod natin hindi sa tao, hindi para ma-recognize, hindi para mapansin, hindi para mabigyan ng reward. Naglilingkod tayo para sa ating Panginoon. At kapag nakalimutan natin yung pinakamahalagang parte na serving the Lord, na sa Panginoon tayo naglilingkod, nadi-discourage tayo. Bakit? Dahil the moment na hindi makita o ma-appreciate ng tao yung ating ginagawa, masakit na. Kasi doon tayo nakatingin sa tao. Pangalawa, minsan hindi tao tinitignan natin. At alam nyo na nagiging discouragement ko rin ito paminsan-minsan bilang pastor. Minsan nakatingin tayo sa resulta. Minsan tinitingnan natin pag konti yung tao, konti yung dumarating, nalulungkot tayo. Pero alalahanin natin, hindi yung resulta yung mahalaga. Ang mahalaga yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Kapag Diyos ang pinaglingkuran natin, hindi yung iglesia, hindi yung resulta ng ministry, hindi yung mga tao sa loob ng church, hindi lang yung mga bata, magiging steady yung motivation natin. Dahil regardless kung napapansin tayo, regardless kung ano yung response ng mga nakikinig, regardless kung dumadami tayo o hindi, ang motibasyon ko ay maglingkod lamang sa Diyos na nagligtas para sa akin. At yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, ito yung nagbibigay ng halaga sa lahat ng bagay na ating ginagawa. At ito po yung maganda sa verse na ito. Walang serbisyong ginawa sa harap ng Panginoon na hindi mahalaga sa Kanya. Uulitin ko po, public man, katulad ng ginagawa ng inyong pastor, pag public, maraming nakakakita, nagtuturo ako. O kung may ministeryo kayo na walang nakakakita, na hindi nakikita ng iba kung nagbibisita kayo, nagbabahay-bahay kayo, nag-iimbita kayo, nagwawalis kayo ng church, naglilinis kayo, nag-encourage kayo, hindi kayo nakikita ng taong nananalangin kayo para sa kanila, hindi man kayo nakikita ng tao, nakikita po kayo ng Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kaya masarap isipin ako saan, ito yung halaga ng aking ginagawa. Hindi ko ilalagay yung worth ng ginagawa ko sa tao, o sa impression sa akin, o sa reputasyon ko bilang pastor o bilang Kristiyano. Yung worth ng ginagawa ko, maliit man o malaki, nakikita man o hindi, Diyos lang ang aking pinaglilingkuran. Pangatlo at panghuli, sa third main point natin. Tandaan nyo na kung Diyos lang ang pinaglilingkuran natin, balang araw, Diyos lang din naman ang magbibigay sa atin ng gantimpala, reward, ng premyo. Kung totoo yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yung asawa ko kasi sabi niya, masaya na daw siyang pumunta ng langit kahit wala siyang corona. Ako hindi, gusto ko may corona ako. Bahala kayo. Maglilingkod ako talaga sa Panginoon kasi gusto ko i-claim yung pangako ng Panginoon. Hindi dahil nagdedemand ako, dahil pangako yun ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng corona for all the faithful service na ginawa natin para sa Kanya. At ito yung sasabihin ko sa inyo. Baka magulat kayo na yung mga pastor at mga preacher na nagmamataas, baka mas marami pang corona yung mga Kristiyano na nagwawalis lang sa loob ng simbahan. Baka mas marami pang corona yung mga Kristiyano na kung saan hindi man tumatayo sa pulpito, faithful silang nag-share ng salita ng Panginoon. Baka magulat kayo na yung mga miyembro natin, mas marami pang corona
kaysa sa mga pastor dahil sila talaga yung nagdadala ng kaluluwa sa harap ng ating Panginoon. Hindi po ako nagko-compare ha, hindi po yun yung punto ko. Sana wag niyo po ma-misinterpret. Hindi ko po sinasabi mas maganda yung trabaho niyo sa trabaho pastor, trabaho ng pastor sa inyo. Sinasabi ko po sa inyo, wala tayong ginagawa para sa Panginoon na hindi niya nakikita. At lahat, bibigyan ng Panginoon ng nararapat na gantimpala. Amen. Masama man o mabuti, may gantimpala ka. At pagkasama ng ginawa mo, ang gantimpala mo, palo. Pero kung faithfully, matapat kang naglilingkod sa Panginoon, imposibleng hindi ka bibigyan ng Panginoon ng gantimpala. At paano ito makakatulong sa ating iglesia? Unang-una, yung isang banal na iglesia, ito yung pagkakamali ng napakaraming Kristiyano. Nisip nila na isang banal na iglesia, yung iglesia na may pinaka maganda at maayos na doktrina. Tama po yun, pero hindi yun sapat. Idudugtong nila ngayon yung inaral natin sa verse 9 at verse 10, na hindi sapat yung doktrina, dapat meron tayo pag-ibig. Tama rin po yun, pero hindi yun sapat. Ang isang banal na iglesia, hindi lang tama yung doktrina niya, hindi lang siya umiibig sa bawat isa, masaya siyang naglilingkod sa Panginoon na nagligtas sa kanya. Bilang pagtatapos, illustration ulit para mas madaling maunawaan ng bawat isa. Kung magpapasiga ako ng uling, expert na ako kasi lagi po ako nag-iihaw nung wala akong trabaho. Nagbebenta po ako ng inihaw na isda. Yung isang uling, kapag pinabayaan mo yan at hindi mo pinaypayan, anong mangyayari? Unti-unti mamamatay yung Baga. baga. Actually, hindi mauubos yung uling, mawawala lang yung baga. Bakit? Simply because pinabayaan mo yung ganun din yung spiritual fervency natin. Hindi tayo tinawag ng ating Panginoon na maupok. Tinawag niya tayo na huwag pabayaan yung init at liwanag na ibinigay niya sa bawat isang mananampalataya. Now, kung nanlalamig man ang ating mga puso, walang ibang sagot kung hindi bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ulitin ko, walang ibang shortcut. Walang ibang pamamaraan ng pagbalik sa Kanya kung hindi pag-aaral, pakikinig ng Kanyang salita at pananalangin sa araw. Maging commitment natin ito sa ating Panginoon. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Next week po, itutuloy natin yung Romans 12, verse 12. Sabi po doon, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Yan lamang po natin tatapusin ang ating devotion.